Yan, solo Yun. Yun! Alam niyo mga kababayan kasi nga, nanghiram muna tayo. Nanghiram tayo ng intro, no? Ha? Pero, eto na, umpisa na kagad natin. Wala nang intro! Oo, eto na mga kababayan, benggahin na natin itong mga katarantaduhan ni Saldico. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Nyolo, ang inyong tagapaglingkod. Dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. And magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin nanonood ngayon mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. At nakikinig po kayo dito sa ating palatuntunan sa Bengador. Walang kawalaang may sala. Siyempre. Boss Mike. Unahan mo na. Ako magandang araw at magandang hapon, magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre kasama natin si Koy, kasama natin si Nyulo at ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, ang bebenga ngayong araw na ito. Ako. Ay, may balita na. Grabe ang balita po ngayon, mga kababayan. Dahil po nagsalita na po ang Pangulo. Ukol po dito po sa mga pag-aresto dito sa ating kinasasangkutan ng mga iba't ibang government official sa flood control. At meron din po sinabi ang Pangulo ukol po sa kanyang kapatid, Boss Mike. Ito kasi, alam mo napakaganda nitong nung ganti. Hindi naman ganti nung pasubali ni Pangulong Bongbong sa kanyang ate. Oo nga no? Kung iba-iba nga, sabi ko nga kanina, kung iba-iba lang yan, ang banat dyan parang banat ni Sarah. Nag-live bigla at nagmumura. Oo. Minura na lahat, wala nang itinira. Tama. Pero si Pangulo, cool na cool. Ano sabi niya? Abay, ang tingin ko kasi hindi yun yung ate ko nung nagsasalita Tama naman siya dun. Pero partner, in fairness to the president, no? Mahirap benggahin ang kapatid. Lalo na kapag alam mong merong mali na ginagawa. Isa pa, nakita ko rin sa ginawa ni President Marcos, talagang sinita niya na. Ate, mali ka na dyan. Hindi na kita kilala. Kapatid ba kita? Ito na kapatid nga ba? Yun nga Tsaka tama yung sinabi ng Pangulo. Hindi niya na talaga makilala kasi itong kapatid niya, kada nagsisinungaling, umahaba Teka muna. Diba pwede maging mabait naman tayo at maging mabait na si Pangulo? Sige, mabait na tayo, mabait. Pasensya. Pwede ba nating yung Bengador gawin nating pastor? Hindi siya maniniwala yan Oo, hindi kayo maniniwala pero alam nyo sa totoo lang. Manang Aimee, alam mo, mahal ka naman ng mga loyalista Tama. Kaya lang nga, nagbago ang lahat. Correct. Mula nang etong ginawa mo na para bang tila hindi mo na isinaalang-alang yung pagiging magkadugo yung dalawa ni Pangulo. Tama. Pero sana matauhan ka na. Sapagkat yung ginawa, pasubali ni Pangulo, imbis na awayin ka, hindi. Pagkus para bang kulang na lang sabihin niya, makonsensya ka. Tama. Alam mo, ako lang. Hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ni Senator Amy Marcos kung patungkol ito dun sa pagbanat niya sa kanyang kapatid. Alam nyo, ito, makakwento ko lang, mga kababayan, my dear Filipino people na nanonood po ngayon. Alam nyo ho ba na kumabig ang Iglesia ni Cristo? Oo. Tama ho kayo nang inaririg. Kumabig ang Iglesia ni Cristo nung panahon na nagsalita ho itong si Amy. Sa isang programa ng Net25, nakakausap at nakapanayam ng mga host nila yung tagapagsalitang pangkalahatan ng Iglesia. Kasi Ka Edwil. Ito ang nasabi ni Ka Edwil, kapatid, no? Kapatid, kapatid. So, ito nasabi ni Ka Edwil sa bala. If I'm not mistaken, yun yung talaga pangalan niya. Meron to palang pag-uusap na naganap. Na ano daw? Ang pag-uusap na naganap is, sabi ni Ka Edwil is, ang ating layunin is transparency and accountability and peace. Yun po ang nasa motibo nila.
Na kaya nagulat to ang iglesia nung nagsalita ho itong kapatid ni Pangulo na si Senator Amy Marcos ng adik, ganito, ganyan, dired tag niya na, ultimo ang unang ginang, sinabihan na masasakit na salitang gano'n. Narinig natin, the worst is the worst eh. Sinabi ni Ka Edwil na labas ho ang iglesia sa sinabi ni Senator Amy. So parang gine-crush niya yung rally ng iglesia. Yun yung pinaka main point doon. Ngayon, sabi naman ni Pangulo, hindi niya nakilala ang kanyang kapatid. Hindi, sabi hindi niya nakilala. Hindi kilala. The word is hindi niya nakilala. Hindi nakilala. Kumbaga, yung lumalabas at nagsasalita doon sa screen, hindi niya inaakalang gano'n ang sasabihin ng tinuringan niyang kapatid. Correct. Hindi tinuring, magkapatid talaga. Parang nagdududa kasi ako eh. Ayan tinatama ako sila rito. Magkapatid talaga sila. Nagdududa talaga ako. Hindi ko lang alam kung sabi nga nila yung chismis lang ito binabatikos nga ng mga ng mga kabilang mga kampo na bakit daw parang pinapalabas daw na masamang babae si First Lady. Hindi. Ang ginagawa natin ay inaano lang natin yung issue noon na may issue na baka mamaya ampon lang Baka hindi totoo talagang kapatid Kaya nga Di ba? Oo. Kasi hindi sa ating galing yon, hindi tayo gumawa noon. Oo, kasi ako para sa akin kasi nakikita ko yung mga mukha ng mga Marcoses ay korting puso. Samantalang si Amy, korting, triangulo. Akala ko korting mangga. Happy New Year! Hindi, pero alam nyo, sa totoo lang. Siguro natauhan na rin. Kasi alam nyo, napansin niya na wala nang patutunguhan Correct. Para bang kadispiradohan na lang. Ito na yung huling barahan natin. Gawin mo na, Manang Amy, para malaman na natin kung ano ba talaga, kung gugustuhin ba tayo ng tao. Wait lang boss. Maano ko lang May pangako si Boss Mike na kapag hindi nagtagumpay, hindi nagtagumpay ang rally ng mga DDS at ng na mapababa si Pangulong Marcos. Boss Mike, sabi mo to, magpapataywan ka. Sabi mo yun, Boss Mike. Parang hindi naman gano'n. Magpapataywan ka. Parang ang sinabi ko mga kababayan, mawalang galang sa mga asawa nito. Sabi ko, re-rent kami hindi, meron po akong may-ari ng resort, pwede kong lambingan. Mag-celebrate tayo sa isang private resort. Tapos, pagsasama ako ng maraming babae. Yun! Mamimili kayo ngayon. Yari tayo. Kala nyo, uubra kayo sa akin. Pero joke lang po yun. Joke lang po yun. Joke lang yun. Sa mga kababayan natin, biro lang po namin. Pinapatawa lang po namin kayo kasi alam nyo naman, puro kami barako dito. Pero alam mo, balikan ko, kasi wala na ho talagang pag-asa. Itong kampo ni Duterte, maliban sa isa na lang. Kasi lahat yan ginawa na nila hanggang pati nga si Eng-Eng Diba? Hindi nyo alam, hindi nyo kilala si Eng-Eng. Yun yung si Eng-Eng, yun yung humahalo ng kawa at tinatawag, yan na si Simatar. Naalala mo na. Sino? Diba si Eng-Eng? Sino nga? Tinawag na nga nila ito na si Simatar, paakyat na ng kabundukan. Gumaganon. Tanong mo sa mga nanonood, alam nila yan. Yun Sino yun? Titigan mo si Manang Amy, kamukhang kamukha niya. I-research mo mamaya. Hindi. Tsaka yun sa I-research mo mamaya. Hawig na hawig makabago na nga lang. Kasi nung panahon nung panahon ni Eng-Eng, hindi pa uso ang filler botox at saka at saka yung thread. Kita mo naman, sabi nga nung mga nagrarally, botox ni Amy. Di ba? Pera namin yan. Pera ng bayan. Pera ng bayan. Yun. Di ba? Maswerte siya. Kasi uso na yung mga ganun ngayon. Kung hindi, malamang
parang pinagbiyak na bunga talaga. Bunga ng mangga. Kumakalat nga ngayon yung mga lumang picture eh. Kita mo nga, yung sinasabi ko sa'yo, iba yung shape niya eh. Triangular shape eh. Viral si Manang Aimee. Alam mo ba sa social media, ilang linggo na? Abay, hindi pa napapatid. Abay, puro baba. Makikita mo. Sumasabay talaga eh. May naanap ako. Sumasabay eh. Sumasabay dito eh. Panawagan ng DDS, baba. Ay, teka muna. Diba? Sumasabay eh. Eto, brother. Partner. Baka sabihin nila, ba't nami-personal kayo? Panoorin niyo yung bagong paandar ni Aimee. Kasama yung direktor na mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Mahilig sa minor. Diba? Abay, yung mga banat nila, diba? Pang-personalan eh. Tsaka natatawa ako sa direktor na yun. Sinasabihan nila, eto lang isa lang po ako. Sinasabihan nila na si Congressman Sandro Marcos kamukha ni Charis. Diba? Galing kay Banat ba yan? Diba? Ito kasi yan eh. Teka lang, Boss Mike. Pero, etong si gasolitong direktor, si Rowena Guansong, pag naging lalaki, kamukha mo. Si Rowena Guansong, di ba yun yung parang may sira din ng ulo? Yun ang kamukha ng direktor na yan pag naging lalaki si Rowena Guansong. Diba? Kasi nga, papaliwanag ko lang. Huwag niyong sasabihin na personal. Kasi yun din ang lakad nila. Sa bagong video nila, kung sino-sino tinira. Tinira si Chel Jokno, malaki daw ipin niya. Tama. Tinira si Laila de Lima. At marami pang iba. Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros. Napanood nyo ba? Yun yung yung mga pamimersonal nila. May gumaganon pa. Alam mo speaking of Senator Risa Ontiveros, titirahin nyo, mas may pakinabang pa nga si Risa Ontiveros. Sa totoo lang. Totoo yan, pre. Ang ganda diba? ng punto mo dyan. May pakinabang pa si Risa Ontiveros sa bayan kaysa dito ay Senator Aimee Marcos. If we comparison Risa Ontiveros versus Aimee Marcos na tatakbo in higher position, kay Risa na lang ako pa. Sayang eh. Kung sila lang dalawa. Maglalaban. Pero hanggat may pagpipilian, mamimili ako ng iba. Bakit ka mo? Alam mo na yun. Hindi, ako nakikita. Kung papipiliin ako, Aimee, Risa. Kaya kay Risa ako. Mas may utak, kaya magpakulong eh. Diba? Parang BBM, dumadaan by law. Sa madaling salita, may napatunayan na. Hindi, totoo naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kuya. Siyempre, sila yung naglamay kay Kibuloy. Na kaso. Kung saan talagang paborito ni Kibuloy ang mga nyakis. Nyakis na Polmoli Violet. Tapos mamanyakin. Tapos sa Pogo. Isa siya sa mga naging nagtalakay ng Pogo. Tumayo sa Pogo. Sino ba ba? Yan ang ni Risa Ontiveros. Si Aguila. Yung Senyor Aguila. Senyor Aguila. Diba? Senyor Aguila. Ang dami pa. Siyempre, ako mananawagan na ako. If you are watching right now, Senator Risa Ontiveros, ini-invite ka po namin dito sa Bengador upang makipagbenggahan sa mga tao na dapat natin benggahin sa taong bayan. Nais namin kayo pong makadaupang palad. Sana ay mapagbigyan nyo po ang aming hiling. So, susugan ko. Para hindi naman baka sabihin nila namimili tayo. Sige. Sa lahat ng mga sumasang-ayon sa amin na benggahin ang mga may sala, dapat walang kawala. Kayo po ay inaanyayahan namin. Samahan nyo kami din At sama-sama nating benggahin itong mga ito. Correct. Tama. Dapat Kaya sa mga gusto po na pumunta at makilahok dito po sa programa namin Bengador, kami po ay nandirito. Ang programang ito ay para sa inyo at kahit sino po kayo, open po ang programa para sa inyo. Correct. Pero Boss Mike, madagdag ko lang bago natin i-close tong sa kapatid ng ating Pangulo. Kasi talagang imbis na maniwala po ang taong bayan dito po kay Aimee ay na-dual po ang taong bayan. Kasi po, ganito po kasi, explain ko lang na maikli, Boss Mike and Paring Koy. Kasi po tayo, ang culture natin, pamilya. Yan po ang dapat inaalagaan. Ang gobyerno po, pagtulong sa ibang tao. So, kahit anong mangyari, lagi pong pamilya ang nauuna, hindi ang politika. Correct. Pero sa pagkakataong ito, Madam Aimee Marcos, inuna mo ang politikal na advokasya mo at pinakinggan mo
ang team itim na vice presidente. Ito nga, ito na tataka ko. Ano mas mabigat sa lahat to? Tatanungin ko po kayo. Please comment down below mga kababayan. Ano ho ang pinakamabigat? Ang pamilya o ang kaibigan? Kasi kung ako papipiliin mo, pamilya ko. Oo. Kasi mas magkadugo kami. Yes. Kung talagang magkadugo kayo. Diba? Ang tanong dito, baka naman ibang pamilya na yon. O may pamilya ng binubuo. Tama. Diba? Kaya yung mga agets nun, comment down Pero below. kasi alam nyo, alam nyo kasi, sa akin yung kasing kulturang Pilipino, mahalaga sa akin kasi yun. Totoo. Family first. Bakit? Yun na nga, pamilya ay pamilya. Yes. Problema sa loob ng tahanan ay dapat hindi nakakalabas yan. Oo. Kung ano man ang problema sa loob ng bahay, dapat sila-sila, tayo-tayong nasa loob, ang dapat sumolusyon Magresolba. Oo. So kung ang mangyayari ay ilalabas mo sa social media, ikikwento mo kay Kumare at kay Sarah, ano itutulong nun? Hindi naman niya alam kung ano pinagmulan yan. Na minsan, yung kanilang mga payo na mga Kumare, kumpare ninyo, ay nauuwi sa mas lalong dagdag na problema pa. Kaya nga Minsan, mga kababayan ko, siguro nangyari na sa inyo. Kakahingi nyo ng payo kay kumpare at kay kumare, kayo ni kumpare nagkatuluyan Diba? Diba? Pero ako lang. If ako ang tatanungin ninyo in terms sa pag pinag-usapan natin yung kay Pangulong Marcos and between sa kanyang kapatid na si Amy Marcos, nabilib ako sa ginawa ng Pangulong. Siyempre nabilib ako sa ginawa ng Pangulo. Nanahimik siya. Ngayon lang siya nagsalita from pagkatapos ng pagsasalita sa INC rally ni Senator Amy. Nabilib din ako sa unang ginang kasi biruhin mo, nalaman ko matagal na palang tinitiis ng unang ginang yung ugali niyan. Teka muna, baka may shiner siya. I-share mo, Boss Mike. Bago mo sabihin yan, nakakatuwa kasi yung pagtitimpi ng unang ginang dito kay Senator Amy, napakahaba. So pinatunayan lang talaga ng unang ginang First Lady Lisa Araneta Marcos na talagang mahaba ang pasensya na, abogado ko, kailangan ko, ito yung mindset ko. So pinakita niya doon na edukado ako, barbaric to. Kaya nga Diba? ang nangyari kasi dyan, ang ating First Lady, ang haba ng pasensya. Hindi siya bumaba sa level ni Amy Marcos. Kahit nakakapagpababa ang nangyari sa pamilya Marcos. Yun po ang pagkakaiba na itong pamilya na to Sabi ko nga sa iyo, Koy, Boss Mike, ang hindi ko matanggap dito ay yung pati yung mga anak dinamay. Pero mo si Vinny, si Congressman Sandro Marcos, na isipin mo ang future sinisira mo. Wala silang kinalaman dito, sinisira mo. Koy! Ito, sabi nila, maniniwala ka, Congressman Sandro Marcos, sabihan ni Senator Amy na addict na gumagamit? Yes. Tanong, tayo mag-usap dito kasama mga viewers natin. Yes. Maniniwala ba kayo na addict si si Congressman Sandro Marcos? Ikaw, Boss Mike? Siyempre hindi. Hindi ako naniniwala. Bakit? Nakita naman natin Ito na lang Kung sabi nga ni Manang Amy, buong pamilya daw addict. Nakita ko yung video kamakailan lang si Benny. Vinny. Nakisalamuha ng parang normal na, ordinaryong tao lang. Yes. Pinalabas ko yan kanina. Kagabi yata. Yung nakisalamuha sa mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Na nakahubad, na dahil yun din yung mga itsura ng mga tao. Kasi boss, mahilig yan sa sports, skateboard. Di, yung bang kayang makipagsalamuha ng kahit na sino. Ibig sabihin, nakakaisip ng tama. Yes. Kasi alam naman natin na kapag ka-addict, hindi makakapag-isip ng tama. Tamang hinala. Yes, sino ang tamang hinala? Si Sarah at si Amy. Sila yung totoong tamang hinala. Tama. Ang addict, tamang hinala lagi. Tulad ng mga DDS. Tamang hinala na addict si Pangulo. Dapat pala tumakbo yung mga TH party list. Kayo lang naman ang mga addict, tamang hinala kayo lagi. Titignan natin, una-una, sa level ng family.
one of the best na nakita ako dito kay Congressman Sandro Marcos. He's very humble. Yes. Napaka-firm niya magsalita, mahinhin, mahinahon, pero may dating at bigat. Kung ito ko sa kanya, malabong maging adik ang isang tao na to sapagkat titignan mo ang itsura, alam mo itsura ng adik. Ito na lang Diba? Huwag na tayo lumayo. Kumpara natin. Kanino? Sandro versus Baste. Ay, putik, grabe yun. Pag tinignan mo yung itsura, parang hindi na nalalayo kay Banat Bay. Oh. Hindi kasi, ako Tapos tatawagin niyang Charis. Oo. Kita niya naman kapag tumayo, ito pa may issue. Ano? Iba daw yung tatay ni Sandro. Oo. Putik na yan. Ikumpara nyo si Sandro kay Apo Lakay. Oo. Pag pinagtabi nyo, Iisa. parang iisa. Oo. Lakad, tindig, itsura. diba? Oo. Ni ano, Ginagawa Mini kasi nila, Marcos Sr. ginagawa nila. Tanim intriga. Oo, tsaka kung talagang iba-ibang mga asawa, si Digong may gawa niyan eh. Kaya nga. Ilan na ba naiyot yan? Sorry. Wala tayo sa Radyo Pilipinas, kaya pwede na. Pangat po, direct, pakikat po. Salamat po. Ilan na ba na bembang yan? Ito, susundan ko pa. Oh. Si Bini at saka si Kitty. Oh. Tignan nyo naman itsura. Kahit maghubad silang dalawa. Oo. Makikita mo sino matino at saka yung sino yung pabaya. Tama. Pabaya sa katawan niya. Oo. Di ba? Nakita mo si Chong Kitty doon sa ibang bansa, lumalaklak. Kaya nga, Binubuhusan ng alak. parang anak ni Tulpo. Chari. Dapat ang magtropa, alam nyo, si Kitty at saka yung congressman ng ng Quezon City. Oy. Di ba? Magkaroon si Kitty at saka yung congressman ng Quezon City. Yung anak ni Tulpo na gumastos ng milyon-milyon. Oy. Sa Las Vegas pa. Oo, Las Vegas, Hindi Nevada. pa nagkasya sa BGC. O kaya sa Timog Oo. Nabantayan mo na yung distrito mo. Abay, nag-enjoy ka pa. Oo. Kumita na yung bar sa BGC. Quezon City at saka BGC. Kumita pa yung Las Vegas. Pinakita, ibang bansa pa. Oo. Matindi. Matindi. Pero ito para sa akin. Ito pa, may hindi nakakaalam pa sa pamilya nila. Meron tahimik na kumikilos. Oo. Oo, tahimik na tumutulong. Tahimik na nagpupunta sa mga, ayaw niya ng publicity. Yung mga anak ni Presidente, mostly, si Alam Bini, ko nakita natin. yan. Kilala nyo, sino tong tahimik na isa? Ay, pwede si Bini. Bukod kay Bini, meron At saka pa isa. si, Simon! Alam mo kung ano? Abay, pinatitira ni Pangulo sa bahay ampunan Oo. para maramdaman kung anong totoong buhay. Oo. Hindi yung pinatitira kung kani-kanino Ano ba yan? Pinatira, anak ng wedding. Magkaiba po yun. Bakit hindi niya Dahil itanong? po, ang ating Pangulo, ang ating First Lady at ang Pangulo, pinatitira po sa mga bahay ampunan, sa mga shelters, ang kanilang mga anak. Pinaparanas nila. Pinaparanas nila ang ordinaryo at ang simpleng buhay para hindi po sila mabulag ng karangyaan. Ganyan po ang breeding ng pamilya Marcos. Samantalang sinasabi ni Boss Mike, pinatitira, tignan niyo po yung ngalangalan ni Baste, parang ano po yan, parang sasakyan, kailangan i-camber, disalign. Gusto niyo ng patunay. Gusto niyo ng patunay. Sige. Bakit hindi niyo itanong kay Chabit? Oo nga Di ba? Oo. Yan ang sinasabi ko. Baka hindi niyo pa rin na-gets. Kasi itong mga didis, bobo Bobo talaga yan. Hindi maunawaan yung mga ganitong joke Wala. Mahina yung sense of humor. Nagluluga kasi. Di ba? Oo. Baka pwedeng pakitanong kay Manong. Manong Sabit. Baka apo niya yun si Kitty. Magjowa yun Magjowa ba? Magjowa yung anak ni Sabit tsaka ni Kitty. Magjowa. Kaya nga may joint force yung mga yan. Pero hindi yun yung tinutukoy ko ano ba yung tinutukoy mo? Ibulalas mo na. Parang hindi nyo naman alam. Ano yun? So mga kababayan ko, baka malibel na tayo. Dapat walang mga pangalan. Pero pag nakita mo yung pamilya Marcos kasi na itong pamilya ni Pangulong Bongbong, talagang makikita mo na nasa ayos sa mga anak. Ayun na nga. Kaya nga, kung sinasabihan nila na ganyan ng unang ginang at ang ating Pangulo,
wala talaga maniniwala kay Amy. Oo. Kasi hindi literal na chismis. Literal na tanim chika. Nagtatanim siya ng image ng isang tao na parang masama itong pamilya na to. Alam mo, tingin ko si Manang Amy malaki inggit nito eh. Oo. Unang-una, bilangan ko. Bilangan nyo! Isa. Una, Una. si Manong Bongbong may maayos na pamilya. Si Manang Amy, kita mo naman. Hiwalay. Ikalawa, mukhang walang nagseryoso sa kanya. Oo, no? Bakit kaya? Baka may problema siya. Kasi minsan pag nahiwalay ka sa una, maaaring problema ng yung kung sino yung hiniwalay mo o Oo. umiwalay ka. Oo. Pero pag nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, Ay, tanungin mo na yung sarili mo. Baka may problema. Baka ikaw na talaga may problema. May diferensya, no? So, ibig sabihin, mga kababayan, manimbang kayo. Tama. Yung tinatawag nila na hindi matino, adik, at kung ano-ano, baka yun yung talagang kinaiinggitan ng mga to. Of course. Nakuha nyo? Kasi yun ang isa sa mga pinaka nakikita ng tao ngayon, yung ganong inggit sa katawan. Kasi ang unang ginang First Lady Liza, kung makikita nyo, she's look like in New York. Alam niyo yung style ng New York? New Yorker. Ganun siya. Kung makikita mo, mukhang yayamanin, pero talagang may ibubuga. Oh. Pero nakita ko ang unang ginang eh. Ikay si First Lady. Kaya nga, jolly. The last time na nag-meet natin siya, naalala mo, umakbay pa. Kung sino-sino pang ganun siya, kumbaga, kahit game na game siya. Biruin mo, inakbay niya si Mima ng ganun, umabay ng ganito, picture tayo. Hindi kasi ang let ni Mima, kaya pwedeng akbayan. Hindi kasi, nakita natin siya doon na hindi siya choosy. Hindi siya maarte or kagaya na sinasabi nila na Although kahit na New York ang style niya, Pilipino, masang-masa kasi maiintindihan mo siya sapagkat yung style niya ng pakikisama is pakikipagkaibigan talaga. Sa madaling salita, si First Lady, kahit sino ka pa, kaya niyang pakisamahan, pakibagayan, hindi tulad ng iba dyan. Oo. Kapag wala silang pakinabang, hindi ka sasamahan. Lalayo pa ba kayo? Tignan niyo yung mga DDS nagkagulo-gulo. Nagmurahan na. Diba? Nagkagulo-gulo na sila. Oo. Kaya nga sabi ko, si Panelo tumiwalag na eh. Abay, pinuri na ng pinuri si Pangulo. Hindi mo alam yan, ano? Napansin ko lang. Pinuri ni Pangulo. Sabi, eto talaga. Weak leader? Ano sinasabi niyong weak leader? Wala. Hindi daw totoong weak leader. Paano yan, banat bay? Sabi nung Panelo na sinasabi mo na dapat paniwalaan nyo. Oo. Dapat tularan ninyo. Gayahin nyo na si Panelo na pumupuri na kay Pangulo kasi ito'y isang abogado. Tingin ko, personal na opinion ko, alam ni Panelo na wala ng patutunguhan ang karera ni Sara Niño. Tama. Pero sabi ko naman, isa na lang. Boss, may nag-text. Walang galang. Galing sa taas. Yun na nga. Sabi sa'yo eh. Napapanood tayo eh. Kaya nga, no? Sabi rito, wait lang, babasahin ko. Lagay mo nga, hindi ko nakita eh. Basahin mo, Boss Mike. Basahin ko. Sabi dito, wait lang. Sabi dito, Sir Mike, bati naman, birthday ko ngayon. Kaya Sir Prias. Sir Prias. Si Russell. Happy birthday. Happy birthday po sa Sir Russell Prias. Nako, ito isa ito sa mga mga masugid nating taga-subaybay at talaga namang sobra-sobra ring nagmamahal sa unang pamilya. At ito pa. Ako babasa ng isa. Ito pa nabasa na. Ito. Babasahin pa ako. Yan ayun na nga. So ito pa mga kababayan ko. Okay na. Babasahin ko tong isa. Sige. Babasahin ko tong isa. Ako magbabasa. May nag sa akin, may nag-chat. Sabi niya gano'n, sabi sa chat, paano akong pakisabi sa mga kababayan natin? Paano ako matututuring na sinasabi nilang adik samantalang iisa na lang ang aking kidney? Sabi nung nag-chat. Actually, ang dami na nagsabi niyan eh. Pero hindi na bago. Pero totoo.
Kasi pinupukulan nila, si Bongbong, adik! Sabi gano'n ni Manang. Kasi nga, wala na silang ibang propaganda dahil hindi magnanakaw si Manong Bongbong. So ano pang propaganda ang kanilang ibabato doon? Kaya nga sabi nga sa akin yung weak leader, hindi rin naman umubra. Kasi napakulong si Duterte. So yung adik, pinipilit nila. Ito na lang po dyan. Kung maririnig nyo po, puntahan nyo ang sinabi ni dating Secretary Abalos. Ang sabi niya, noon pa man, iisa na lang ang kidney ng Pangulo. At bukod doon, asthmatic pa po ang Pangulo. Pala kayo. Diba? Sa akin, nag-chat nag-chat sa'yo. Basahin mo nga, Koy. Sabi niya nga dito, maliwanag. Sabi sa mga kababayan natin, iisa na lang ang kidney. Yun na. Hindi po kasi yan. Alam nyo po, pag-iisa na lang ang kidney nyo. Mahirap talaga. Mahirap yan. Hindi ka nagagawa o magtatangka pa ng anumang bisyo na makakadamage mismo sa katawan mo. At lalong-lalo na, presidente ka at ang ganda ng pamilya ng Pangulo. Hahayaan niya bang sirain yung sarili niya? Sususugan kita. Sige, Boss Mike. Saan ka nakakita ng adik na may maayos na pamilya, kompletong pamilya, masayang pamilya? Kaya nga kung ganun pala, di mas masahol pa pala si Aimee. Bakit naman? Walang pamilya. Walang maayos na pamilya, hiwa-hiwalay Hiwalay sa una, hiwalay sa pangalawa. Baka nga may 3, may pang-4 pa. Tsaka kadalasan pag adik ang pamilya mo, broken family ka. Hindi pa. Meron pa. Ano? Sila Sarah. Ilan ang pamilya na meron sila? Sala ba? Kahit naman si Sarah na issue. Kung sino-sino pinakasalan niya. Na issue Na-issue. Diba? May lumabas. Pati babae, pinakasalan daw niya. Ayon niya sa mga nasa social media. Diba? Meron pa. Ano? Si Digong. Ilan ang naging asawa? Ang daming biniimbang. Medyo pa. Pero ninyo, mga kababayan ko, kung matinong tao yan. May asawa kang tao. Hiniwalayan mo na nga, pinalit mo pa sa mas pangit. No? Tapos, makikita ka, abay, nasa entablado, abay, laplap ka ng laplap. Oo nga. Yung ba yung matino? Yung ba yung hindi adik para sa inyo? At ang adik tulad ni Pangulo na ni minsan, hindi nyo na-issuehan ng nambabae yan. Kaya nga Bakit? Mahal niya si First Lady. Totoo yan. Kasi kapag ikaw mabuting tao, magiging loyal, faithful ka Yes. Sa asawa mo? Sa asawa mo. Sa mga anak mo, alaga mo. Tama. Tuturuan mo ng magandang asal. Yes. Ano ang resulta? Magagandang asal ang meron sila. Tama. Kumpara nyo naman sa mga Duterte. Mura ng mura. Grabe, no? Kita mo naman si Baste, si Pulong, si Sara. Isama mo na yung bunso, si Kitty. Mga barbaro no? Ikaw, kumpara mo naman kay Bini, kay Simon, at saka kay Sandro. Malayo. Milya! Diba? Mga barbaro Ito nga alam mo, minsan napapaisip na nga ako minsan naaawa na rin ako sa presidente. Kasi I told you guys, na 6 years of his life, ibibigay niya sa Pilipinas para ayusin ang bansa natin. Kapalit nun, itong mga ginagawa niya sakripisyo para sa bayan, katulad ng ginagawa sa kanyang pambabash, alam mo, minsan nag-iisip ako, sa sarili ko ito lang, ano kaya maireregalo ko sa presidente? Uy! So, totoo lang ano kaya mariregalo ko sa presidente? Ano kayang pwede kong mapasaya ko man lang siya kahit minsan. Kasi nakikita ko yung trabaho niya, yung workload niya, ang bigat Kung ikaw na mayroong asthmatic ka na, isa na lang ang kidney mo, bibigay ka mo kung ang hindi magagaling ang doktor dito. Tama. Diba? Tapos sasabihan ka pa ng adik, ibabash ka pa, ipipressure ka ng gano'n. Alam mo, buti na lang ang presidente, open-minded Hindi siya taker lang. Hindi siya katulad ng iba na accept lang ng accept, banat na ng banat. Hindi, malalim talaga. Malalim. Ngayon ko lang napatunayan at nakita ko yung behavior niya na gano'n. Sobrang lalim ni President Marcos, to be honest. Alam mo, Boss Mike, alam mo, ito lang kanina habang pinapanood ko nga po. Gusto ko lang po i-update kayo. Habang pinapanood ko po kanina ang press ko ng presidente, hinihikayat niya kayo na suportahan po ang pagmomonitor ng flood control sa pamamagitan ng AI. Yan po ang nagawa ng Pangulo, AI. Si Digong, ano pong ginawa? Inai yung mga babae. Ano yung IE? Diba? Ito po, ang Pangulo, AI ang tinuturo sa atin.
Si Digong, men, inaiipo ang mga babae. Diba? Minsan siguro yung mga kagaya ni Digong na mga sumusuporta sa kanya, halos lahat naman sila. Kasi kailangan talaga nilang gawin yun para magkaroon sila ng mga partner, di ba? Balita ko nga, yung mga nandiyan dyan, yung ilan, abay, ginaya si Kibuloy. Oo nga eh. Hindi ba gagawin yun kung gano'n ang mga itsura? Pero diba? Yung mga itsura nilang gano'n, dapat yung gawin talaga yan. Diba? Pero partner, bet ko yung yung AI ni Pangulo. Galing. Na gumamit ng AI to monitor the flood control. Actually, kahit naman tayo taong bayan eh. Kung alam mo, sa bakod mo, mayroong flood control yan, data post, picture mo, send mo, sumbong mo sa Pangulo. Only President Bongbong Marcos ang agawa niyan. Diba? Kung ikukumpara natin uli, itong si Digong kay Pangulong Bongbong, malayong malayo. Napakaraming accomplishment na ni Pangulo. At sa buong kasaysayan ng Pilipinas, si Pangulo lang ang nakagawa nito. Iimbestigahan at sawatahin siya mismo. Nangunguna. Hindi ho iba. Ang nangunguna, hindi ho puro ngaw-ngaw salita. Sabi nga niya, hindi ito puro salita't kwento. Kundi ito ay may kaakibat na kilos at gawa para may magandang resulta. May mapanagot tayo. Yung isa, sabi maraming magnanakaw dyan. Diba? Alam mo palang may maraming magnanakaw. Walang pinanagot eh. Gusto mo, Susundan ko pa. Ready ko na. Eto pa ha. Sabi nyo, ganon, di ba? Nagmura. Okay. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 taon, hindi ko masusolusyonan at magagapi ang korupsyon. Maghanap kayo ng isa pang Marcos. Di ba? Sabi niya yun eh. Siya na mismo. Pero si Pangulo, tinayuan, nilabanan, isiniwalat, kahit na masasaktan ang mismo niyang gobyerno. Tama. Tapos sasabihin nyo, adik. Sagutin ko yan. Bobo. Paso, Digong. Alam mo, Mike. Ano ba yung para nangangalay? Ganyan nga, ganyan. Kasi ganyan lagi yun. Hindi ko alam kung si Alom yan. Ay, pis tayo. Nalunod sila. Ito, manorisim niya yan eh. Sige. Alam mo, Mike, maraming problema ang Pilipinas. Meron pang mga problema sa Parmali. Putang na! Ito sususugan ko ha. Okay. Nabanggit mo yung Parmali. Sa kasaysayan naman ng Pilipinas. Gusto nyo? Real talk na budol? Sige. Di ba binudol tayo ni Digong? No. Mandatory isuot nyo yung face shield. Hindi naman pala kailangan yun. Kaya nga. Umutang ng bilyon-bilyon yung inang yun. Pero ano nangyari? Diba? Pinili ng face shield. Abay, nagdalawang beses pang kumita eh. Kumita na, sa kickback doon, grabe. Binenta pa sa mga negosyante. Ang tindi. Tapos yung pinagbentahan, hindi naman binalik sa gobyerno eh. Kita mo yun? Kasi ang palabas, alam mo kung ano? Ano? Abay, ginastos na natin yan, pinamigay sa tao, kaya wala nang babalik. Ang tindi. Nasaan yung pera? Nasaan? Tanong nyo kay Michael Yang. Ayan na tayo eh. Di ba? Alam mo, Mike, marami akong nilabas na pera. Umutang ako para sa ng Pilipinas para ipakain ko sa inyo. Huwag niyong inaapi yung pogo! Eto na ngayon, si Alice Guo. Yan ba? Mga DDS na nagluluga dyan. Ayan ba? Ang legasiyang pinagmamalaki nyo na kay Digong, pogo-pogo. Ano nangyari? Kung maganda yung pogo na si Alice Guo, nilalaplap na ng jail guard. Walang jail guard, babae yun. Legasiya. Ano? Pag-usapan natin, legasiya. Ano? Legasiya ni Digong. Pag-uusapan natin. Meron ba? No comment. Sige nga, meron ba? Meron. Anong legasiya na iniwan ni Digong sa atin
Kung puro naman yung mga kriminal, yung mga nagnakaw, pinakawalan. Yan nga eh. Eto, kabaliktaran. Oh. Si Pangulo, ngayon pinananagot lahat ng mga magnanakaw, kawatan. Totoo yan, totoo. Sa panahon ni Digong, may naalala ba kayong kinasuhan na napanagot? Wala. Nakulong man lang? Wala. Meron. Yung kaaway niya lang. Si De Lima. Si De Lima lang. Oh. Ginawa nila ng kwento. Si Trillanes. Idol ni ko yun Oo, idol ni ko yun. Naging idol ko rin yun. Meron daw account saan? Diba? Sa Singapore. Idol namin yun. Ano nangyari? Wala silang nakita. Si Ragos umatras. Ngayon, sasabihin ninyo, may ligasiya si Digong. I miss you, Tatay Diggs. Mike, alam mo ang totoo. Ano? Umutang ako ng 7.2 trillion pesos para ipampagawa ko sa aking mga infrastruktura. Yang Skyway na pinagmamalaki ng mga bobong didilis, hindi ako nagpagawa niyan, Mike. Putak na, ang dami niyong reklamo. Nakto! Mag-resign na ako dito, magkaon na lang ako sa bahay kalapati. Sususugan ko to. Sige. Focus mo yung camera sa mukha ko. Focus mo, boss. Alam nyo, dapat lahat kayo mga DDS magtampo kay Digong Bakit naman? Sa dami ng ninakaw nun, dapat lahat ng mukha nyo. Dapat kung ano yung ginawa sa mukha ni Kitty Sara, ganun din Tama? Tawa. Sana lahat kayo. Kasing kamukha namin. Oo. Magaganda't gwapo. Tama. Magtampo kayo. Magtampo kayo, Dapat pinaayos lahat yung mga pagmumukha nyo. Lalayo pa ba kayo? Banat Bay, sorry pero talaga dapat pinarenovate mo rin yung mukha mo. Oo. Sama mo na rin yung mga kasama mo. Hino yan. Hino. Di ba? Mike, Ano na naman yun, Tatay Mike, Dig? makinig ka. Si Tatay Dig. Tatay Dig, ano yun? Yung bengot na nagsasalita na yan, putang ina, matapang, wala ka namang sinagawa, nakadikit ka lang dito. Dati, nung panahon ng kampanya, tumakbo ako na kay Isko ka. Teka. Wala kang kwenta. Di ka pwede maging DDS. Teka muna, tapusin muna natin dito yan. Puntan natin si Saldico. Oy, ako muna. Sige, Unang banat. Una! Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, naniniwala pa ba kayo kay Saldico? Kasi mga kababayan ko, ilang beses nang nagsinungaling yan. At marami nang nagpatotoo na talagang itong si Saldico ay lahat ng sinasabi ay script lang. Totoo naman Mula sa maleta, sa sakyan, pati sa mga pera na hindi pinakita kung may laman. Oo. Tapos ngayon, eto na naman. Bumabanat na naman. Oo. Hanggang kailan, hanggang saan ang katangahan? Ay, kadiri ka na, Saldico. Hanggang hindi ba kayo nagiging katulad ni Sarah? Hindi kayo hihinto talaga? Oo. Bakit si Sarah? Kita mo naman, mangmang talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin Alam niya mo, magets. Tatay Dig. Alam mo, Mike, Kanina pa to si Tatay Dig. Diretso. alam mo, si Along. Anong ba yan? alam mo, Mike, Tatay Dig. noon si Saldi, dikit lang ng dikit yan sa akin. Hindi nga makapagbigay. Ay. Nung naging congressman, etong si Saldi, nangulimbat, Mike, talaga? ng pera. Sangkot si Tamba. Teka muna. Tatay Dig! Ang sinasabi ko, may tanong ako. Ang sinasabi kong Tamba, yung anak ko. Sino? Tamba Lustay. Lustay pala. Ay! Nailusot. Nailusot yung banat. Bakit? Di ba kasi tapos? Tapusin mo. Pausay ka, Tatay Dig. Parang kotse yan. Pipip! Eto tanong, Tatay Diggs.
bakit hindi nyo pinanagot si Saldico tsaka si Tambalustay pala? Kung talaga palang nagnanakaw. Opo. Mike, alam mo ang totoo. Ano nga yung totoo? Ano ba yan, Tatay Dig? Paano mo mapanagot yan kung dalawa silang nangungurap ng pera ng taong bayan? Allah ka. Hindi ko gusto yung ginagawa nila. Kaya ako nagstay dito sa Netherlands. Teka muna. Akala ko ba nung panahon mo yan? Di ba? Akala ko ba nung panahon mo yan? Yung laptop. Bakit nyo binuro yung laptop sa Pati bodega? yung Parmali overpriced. Bakit yung Parmali overpriced? Ang sabi ko, Mike, Ano? Nyolo, alam nyo kung ano ang rason ko. Ang sabi ko kay Sarah, yung Tatay Dig! Tubig! Tatay Dig. Kaya po, inapos mo si Tatay Dig. Kakalaplap po yan. Kakalaplap. Ang sabi ko sa aking DepEd Secretary, buruhin mo yung laptop nang hindi na mapakinabangan ng mga guro. Kasi pagsunod na pag-upo ni Inday, palitan ng bago yan, itabon nyo ulit doon para magkaroon tayo ng pera. Overpricing. Yan ang tamang gawin. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, sabi ko nga, hindi mo matapos ang corruption kahit 10 taong pa akong maupo dito. Kaya mangurap na rin ako. Teka, eto seryoso. Go, Boss Mike. Alam mo, sa totoo lang, lahat na yata ng illegal, pinagkakitaan ni Digong eh. Oo. Mula sa sugal, pogo, Tama. droga, Tama. at mga kickback sa mga proyekto sa gobyerno. Pinakyaw ni Digong lahat eh. Kung medyo lalawakan nyo lang yung isipan ninyo, kung medyo tatalasan nyo lang yung isipan ninyo, abay, masusumpungan nyo eh. Nandoon sa dulo ng katotohanan. Ayaw ninyo, gusto nyo magpaalipin sa kasinungalingan. Kaya nga eh. Yun yung ginawa sa inyo eh. Di ba? Nandoon lang, kinulong kayo ni Digong sa kasinungalingan. Hindi nyo tuloy makawalan at mapuntahan, masumpungan yung katotohanan na niloko kayo. Si Digong ay masamang tao, period. Nilito niya tayo habang siya nangungurakot sa pamamagitan ng sugal, sa pamamagitan ng droga, sa pamamagitan ng pangungurap sa pera ng bayan. Nililito niya tayo sa patayan, tinakot tayo na huwag magsalita kasi kapag nagsalita ka, papatayin ka. Tama. Ilang abogado na ang mga nawala nung panahon niya. Tama. Dahil pinagtatanggol yung mga biktima ng EJK niya. Tama. Kita nyo, unawain yung maigi. Kasi nananatili kayo sa ginawa ni Digong, nananatili kayo na mangmang at tanga. Alam mo, totoo yung sabi ni Boss Mike. Iwasan nyo na ang kakadila sa korduroy na itlog. Nakakasama yan. It's bad for your health. Gumising na kayo. Diba? Tignan nyo po, sarili nating dugo, 30,000 Pilipino ang nawala dahil po sa kawalangyaan ng korduroy na itlog ni Digong. Kaya gumising na kayo. Tatay Dig, ano masasabi mo? Alam mo, Nyolo, Mike, sobra Hindi pa ang nangangalay yan. ginagawa ninyo sa akin. Ginawa ko naman lahat. Ang pangako ko sa inyo, High chair ka ba? 6 months, ubusin ko. Nangako ako sa inyo, sa Luneta, 6 months, ubusin ko yung mga adik. Inubos ko. Dinamay ko na yung iba. Bakit adik pa rin yung mga nasa munisipyo nyo sa Davao? Oo nga, yung anak mo, adik. Ang sabi ko, Mike, Nyolo, dapat kung meron adik sa aking anak, ako mismo ang magpapapatay. Ba't buhay? Ba't buhay? Nakalimutan ko, Mike. Nangako ako. Alzheimer's Mike, na pala. Alzheimer's. Ang utos ko sa Pogo, wag niyong galawin yan. Bakit? Mabait yan. Nagpapasok ng pera sa atin yan. Hindi!
Sa'yo lang, sabi ni Sa'yo Roque. lang, sabi ni Roque. Ayang si Roque, namihasa na sa kakabengbang ng lalaking Chinese sa Pogo. Kaya laging nagstayan doon. Ang utos ko, kumubra lang ng pera para meron tayong pang-happy-happy. Yan naman pala. Galing mo, Tatay Dig. Akala ko naman para may pambayad doon sa nag-i-injection sa kanya. Tatay Dig, Boss Mike, ngayon po na eto po, si Saldi ko ay lumabas na naman na halos wala na pong tumitingin at naniniwala. Wala na nga naniniwala. Yung nga ang tanong ko Napaka may naniniwala pa ba kay Saldi ko? Walang naniniwala. Wala na ho. Wala na silbi yung mga sinasabi niya. Oo. Yung mga tatanga-tanga na lang ang mga kumakapit at mga sumasakay dyan O, di ba? Oo. Kaya po, dahil po dyan, ay magkakaroon po ng isang matalinghagang rap si Koy para kay Saldi ko at kay Tatay Dig. Grabe naman. Rap na tayo. 10 minuto na lang tayo Late ka! Late ka, 10 minuto na lang tayo. Yung rap. Balata mo na. Balata mo, Saldi ko, tsaka si Tatay Dig. Hindi, ito lang, sabihin ko na lang muna. Sige. Bago tayo alam mo, wala na maniniwala kay Saldi ko Kahit na gano'n pa man ang gawin niya sa panahon na to, hindi na magagawa ni Saldi ko na makabawi pa sapagkat bistado na siya ng tao. Yung mismong taong bayan na ngayon ay naghanap ng katotohanan upang panagutin itong si Saldi ko at ang iba pang sangkot sa flood control issue. Sa katunayan pa nga, mayroon pa ngang napapakulong at pinuhuli ongoing. Marami na. At ito ang pinakamatindi doon. Ano? Yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na pagpapaskuhin at masalimuot ang buhay ng mga yan, mangyayari na. Tama. Balita ko, meron daw trillion march sa November 30. Siguro naman di na kayo magsasalita pa ng Bongbong Marcos resign. Kasi wala na sisigaw nun. Kasi naramdaman nyo na ang gobyerno to may puso at may mapagpalayang kamay laban sa mga magnanakaw. Meron silang isisigaw. Ano yung sino? Yung mga yung sa November 30. Ano yung sisigaw? Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Yun. Yung pala sisigaw. Pero, sino presidente? Alin? Ay, eto ngayon, meron pa. Sino presidente? Mali. Alin? Ano ba? Kasi late ka lagi. Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas, Bongbong Marcos. Sino presidente? Marcos pa rin. Sino presidente? Marcos pa rin. Parang yung kay Lenny yan Aming presidente, Bongbong Marcos. Presidente. Parang yung sumasayo Pero kasi, alam nyo, alam naman natin na talagang wala na, hindi lang tayo ang may alam. Lahat po ng tao maliban na lang sa mga kulto ni Digong. Sasabihin na naman, ba't naman na naman tinatawag na kulto? Sinabi ko na to. Bakit kanyo? Saan ka nakakita? Na ano? Yung mga kulto ni Digong litrato, iniiyakan. Buhay pa naman. Hindi pa namamatay, iniiyakan. Kaya nga itong si Atty. Claire, pinagtanggol commission ayoko nang ipagtanggol kasi kayang-kaya niya naman ipagtanggol yung sarili niya. Correct. Pero sabi ng mga DDS, ito daw ang totoong kapatid, si Atty. Claire. Pero itong mga DDS, kung di ba naman mga tanga ito, anak ba kayo ni Digong? Tatay Diggs kayo ng Tatay Diggs? Tama. Di ba? Isipin nyo maigi yan. Kung di ba naman kayo mga gunggong at tanga, pati litrato, iniiyakan nyo. Meron pa akong nakita. Abay, kakapi niya. Kilala nyo kung sino siya. Kakapi niya. Kakapi niya.
Nagkakape silang dalawa tapos nag-cheers pa. Ay, nako, yung Boy Sile. Yun na nga. Di ba Robin Padilla? Meron pang isa. Sino? Habang natutulog, yakap-yakap yung kartolina. Karton ni Digong. Literal. Ano may itsura niya? Ano itsura? Siyempre, pangit siya. Wala namang iba. Ngayon, sasabihin nyo, si Atty. Claire, ang totoong ate, ang totoong kapatid na Marcos. Kayo, kilala ba kayo ni Digong? Tama. Tatay Diggs kayo ng Tatay Diggs. Tama. Tapos, I miss you, Tatay Diggs. Tapos, iiyak kayo. Meron pa, dinamay pa pati bengbang niya. Naapektuhan na pati bengbang ko. Hindi na ako nabibengbang ng asawa ko dahil kay Tatay Diggs. Ano ba yan? Sabay iyak. Ako naman, kailangan ko talaga dahil lagi akong wet na wet. Sabing ganun. Ganon ang mga DDS. Kadiri, no? Iba pala yung mentality ng mga Duterte supporter, no? Kasi ganyan sila ka-paranoid. Kung ganyan sila ka-paranoid, there is a tendency talaga na na makagawa ito ng mga to ng hindi natin inaasahan. Kasi katulad niyan, paranoid na paranoid sila. Gustong-gusto nilang makabalik si the former president. Hindi ko alam kung ano pinakain ni former president Because in 2016, nung tumakbo tong presidente, ang nakita ko lang, based on my own analysis, nagutom ang Pilipino sa isang Marcos. So, thinking nila, sinuportahan ni Amy kasi, kaya sinuportahan, magmamala Marcos. Umangulang din ang pangalan niyan kasi nagpalibing kay dating Pangulo, former President Marcos, at gumawa ng mga kwento na malapinish na yung kanyang accomplishments sa mga kwento, kaya kinabiliban ng tao. Alam mo, kasi sa totoo lang, si Duterte, daig pa yan showbiz. Magaling magtanim ng intriga. Aminado naman siya dyan Magaling magtanim ng intriga. Tayo naman, yung mga tao dito sa Pilipinas, mahilig sa drama, mahilig sa telenovela, lagi natin sinusubaybayan. Kaya, yan ang nangyari dyan. Nabudol tayong lahat dyan. At kitang-kita naman natin Kung hindi tayo nabudol, anong nangyayari ngayon? Hanggang ngayon, sinusolusyonan ng Pangulong Bongbong Marcos yung bangungot na dala niya. Diba? Pero may pag-asa pa, mga kababayan. Itong si Sara, may pag-asa pang maging presidente yan. Paano? Okay, tanyo, hindi nyo alam? Tanungin nyo ako kung paano. Paano? Kasi baka kopyahin niya. Kasi yun na lang talaga pag-asa niya. Mga kababayan, makinig kayo. Ano yan? Isa na lang ang pag-asa ni Sara Duterte para maging presidente. Ano yon? Humingi na ng tulong kay Kumaliar! Sige-sige, waka, sige, Sige-sige, makasigi, humba. Dahil sa humba, si Roque na stroke siya. Hindi niya alam. Late pa. Hindi rin alam nung... Hindi alam. Hindi niya alam. Shider! Kaya, ito po mga kababayan, okay? Ngayon po na nagsalita si Saldi Kulangot, pero hindi naman naging bangungot pagkat kilala ka na isang buraot, kaya ikaw ay manahimik-himik, Saldi. Pero, diba? Ito, madagdag ko lang sa pag-usapan bago tayo magtapos. Sa labat po ng mga kababayan natin, kung sakasakali ho, ang nakita mo? Kaya po sa lahat. Si Kumalian. Kaya nga Gusto mo ipakita? Ayun si Kumalian. Kaya mga kababayan ko. Ilapit mo nga ito. Ayun si Kumalian. Yan, sige, makasigi, humba. Thank you, bossy. Sa lahat ng mga kababayan natin nanonood, samantalahin natin yung pagkakataon ng 2 minutes ago. 1 minute sa'yo. 1 minute sa akin. Kung makakabalik po si former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa natin, tanong ng mga kababayan natin, ano ang mangyayari? Mga kababayan ko, kung ang hihiling po ni former President ay dito na po mahimlay o mamatay sa bansang Pilipinas, ay ako po ay hindi po pumapayag. Sapagkat kung ang dating presidente mahihimlay dito ay magagamit po siya at kung dito po siya mamatay ay magagamit po itong political agenda ng kanyang anak na si Sara Duterte. Yun po ang pinakamagandang sagot ko doon at pinakamalapit na tanong ko po doon. Hindi ba pwede tsaka na? Ayan po yung komento ng mga kabayan. Nagtatanong lang sa atin. Oo. Ako, tsaka na. Kung ako lang, tsaka na. Kapag ka malamig na ang lahat. Pero mga kababayan ko, lagi po nating isipin at pagkakatandaan
na ang lahat ng mga ito ay kailangan natin na gamitan ng, sabi nga ng mga abogado, critical thinking. Oo, kailangan nating suriing maigi ang bawat mga balita at mga sinasabi, mga litanya na galing sa mga tao na kapag tinignan ninyo, mga kababayan ko, yung itsura, hindi dapat ganun na namumroblema kung walang ginawang kasalanan siya. Oo. Sino tinutukoy ko? Di si Saldi ko. Oo. Mga kababayan ko, tandaan nyo, yung nag-iba bigla ang itsura niya, mga kababayan, hindi na magsasabi ng totoo yan. Dahil kadalasan sa mga ganyan, 99.9, magsisinungaling yan para sa kanyang kaligtasan. Correct. Tulad ng may pangako si Panort na wala ka ng kaso kapag naupo si Sara Duterte bilang presidente, aba, yun na lang yung tanging hope niyan. Pag-asa na inaasahan niya. Kaya yung 1 minuto, kay Nyulo na. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo. Pakinggan natin ang sinasabi ng presidente. Sa mga hindi naniniwala dyan, suriin nyo. Sa mga naniniwala dyan, ipakalat nyo. Kita nyo po ang gusto ng presidente. Ibulatlat, ilantad lahat ng proyekto ngayon ng gobyerno sa pamamagitan ng AI. Si Digong binulatlat sa pamamagitan ng IE sa babae. Pag-ingat po tayo. Lahat ng mga bagay ngayon ay binubulag nila para lang po makuha nila ang kapangyarihan at maagaw sa ating Pangulo. Pero wag nating hayaan yan. Sa pamamagitan natin, pagtulong-tulong po kami po dito ng Bengador nandirito sa inyo dahil po kami ay naniniwala na bebengay namin ang mga baling balita at mga fake news. Yun! At syempre mga kababayan ko, kami ang kasama si Biyahe ni Koy at si Nyulo at syempre ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Kami ang Bengador! Please don't forget Walang kawala ang may sala. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng mga platforms. Sundan niyo po kami nang mas marami pa po kayong mas malaman. Maraming salamat po. Kami ang Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang Bengador, ang bebengga sa mga fake news dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Thank you po. Kapag kamay, sala. Walang kawala ang may sala. Kaya dito